Hindi mabubuo ang aking mga housemates kung wala ka. Wala ka rito kung wala akong nakita sa iyo. At kung wala akong nakitang espesyal sa pagkatao mo. Hindi porket bata ay hindi na dapat pakinggan ng matanda. What you have to say is equally important. Paglabas ni JK sa confession room, minabuti muna niyang mapag-isa. Maya-maya lang ay pinuntahan niyang muli ang mga housemates. Para may energy. Kailangan ko magpalit ng battery ng mic. Lahat? Lahat. Baby boy, are you okay? I'm good. Yeah, I'm good. No, What happened to you? allergy. JK, allergy nga ba? Oh, don't cry na, baby boy. Tama na yan. At ang mga housemates naramdaman ang pagkabagabag ni JK. Siguro po pag may time, pwede ko siyang kausapin to really ask him kung anong problema. Yeah. Oo nga, sabihin mo sa amin. No. Sige. No naman. Mas okay na na sabihin mo. Hindi ko lang sure kung magsasalita si JK kasi nga kanina nilapitan ko siya, hindi siya nagsasalita kung ano talaga naging problema, kung bakit umiiyak po siya paglabas. We're one family here. Come on, tell us. Mas open ka, mas maintindihan namin yung pakiramdam mo. Ikaw yung pinakamagaling sa amin doon, kaya binigay ko sa'yo yung task niya. The tofu? Kung gusto mo naman na magganon din, ibigay namin sa'yo yung part, tapos pag-aaralan na lang natin yun. Hindi, wala naman pong ano ho sa parts, ano. Kailangan po ba may song, or ano lang? Sa song naman kasi wala naman masyado, yung ano lang, kahit maputi ang magbuhok ko, yun lang. Mga ba, okay lang yan, ano ba? Problema ka ba? Sabihin mo sa amin, sobrang ano. Oo nga, tamang sa school ba yan? Sabihin mo sa akin, sino ba yan? Wala. Papasakin ko yung buho niyan na. Uy. Susunod, oras na para sa ikalawang task ni Kuya. Masayang-masaya sina Nonong at Chacha. Nang biglang... Record na lang. At ang mas malalim na kwento ni JK. JK? Bakit ganyan na lang ang pagluha mo? Naalala ko ng nanay ko. Ang tahimik pa rin na si JK muli nang inasikaso ang gagawin na task. Sorry. Ilang saglit lang ay binigay na ni Kuya ang gitara. Wala. Kaya... Oh! You're beautiful! Hey, ba, yan yung dala mo? Hawak ang gitara, unti-unti nang bumalik ang gana ni JK. Paglabanan niya, yun. Nice, JK. At bago magsimula ang performance nila, nakikipagkulitan na uli ito sa mga kasama. Your sweat. Si Nonong may naisip kaagad na awit para kay Chacha. Cha-cha. Laki ng cha-cha. Itlog ang kaya. Iluto sinta. Nasusunog pa. Oh, Nonong, ang mga boys
Relax lang kayo. Ang puso nyo. Pagkatapos ng masayang kantahan, oras na para sa Big to Big Task. One big brother! Focus guys ha! Si Ate Cha yung narrator, tapos si JK yung gumagawa ng music. Kami po ni Tui yung parang sound effects. Parang nag-balance po lahat. Nagtulungan po lahat para magawa namin yung storya. Housemates, in 3, 2, So guys, so strong guys. action! Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may dalawang kalabaw na nagmamahalan. Habang nagtatanghal ang mga housemates, ang water puppet master na si Mr. Lim ay kasalukuyang nanunood sa confession room at kinikilatis ang kanilang palabas. Nagpakita si Bathala! Hindi pwedeng magmahalan ang puti at itim na kalabaw. Pero Nonong, kung gusto mo talagang makapiling si Chacha, ay kailangan mong malampasan ang tatlong hamon. Una, kailangang hindi ka makatulog sa hiwaga ng hinig ng Helen Adarna. Pangalawa, kailangan mong mapasayaw ang mapanlinlang na doble kara. Pangatlo, kailangan mong talunin ang mga dragon ni Hideo. Medyo hirap kasi it's super bigat, like it's so heavy, and I think I was the only girl who was doing the puppet. Siguro nahihirapan po kami sa pag-control po. Yun lang po eh. First time, mabigat po pala. Si Nico Pagong ang unang nakipaglaban sa mga dragon ni Hideo. Wala namang ganun sa atin sa Pilipinas. At least na-try namin yung kultura dito. At dahil nalampasan mo ang tatlong mahihirap na pagsubok, ibinabalik ko na sa'yo ang iyong mahal na prinsesa. Pagkahawak Ang ating kamay at walang kamalay-malay. Malakpakan natin isa-isa si Bathala. Pagbalik ng mga housemates sa loob ng bahay, Yeah. Nice, JK. Yung nagbuhay dun sa score. Totoo. Good job. Ang ganda mo ng ending natin yung nagkantahan mo tayo. patuloy ang good vibes at ang mga boys may hinanda pang kanta para kay Kuya. Guys, hindi maririnig nila. We made a song for, you know, kami sa para may pumasok pa. Sana dagdagan mo ang shower. Magtagumpay kaya sila? Ano sa tingin mo? Dito lang natin si Kuya. Oo. How do you like the performance of my housemates? Anh rất thích cái vối Hôm nay các bạn lần tiên mà cầm cái con rối biểu diễn. Tôi hy vọng là các bạn những lần sau nữa các bạn cầm những con rối lần thứ hai, tôi nghĩ các bạn sẽ là tốt hơn, bởi vì năm nay lần đầu tiên các bạn đã thể hiện. Pagkatapos ng deliberasyon ni Kuya at Mr. Lim, Housemates, Yes po. nakausap ko si Mr. Lim at siya ang nagbigay ng desisyon. Kung ang ilaw ng Nonla ay mamantay o magiging pula. Ito na kaya ang kauna-unahan ninyong pagkakabigo. Housemates, pagmasdan ninyo ang Nonla. Cái cách hướng dẫn thì là cái của anh biểu diễn thì nó khác với các bạn hôm nay. Các bạn hôm nay thì có những câu chuyện mà các bạn cầm thì nó
vẫn khác cái của mình, bởi vì các bạn xây dựng cái chuyện khác cái tiết mục của mình thường diễn. Congratulations, housemates! Muli ay nagtagumpay kayo. Susunod! Naalala ko lang yung nanay ko, kuya. Sa biyahe ni Kuya sa Vietnam, samahan natin siya sa mas malalim na pagkilala sa celebrity housemates. Naiwan na rin ako. Ay, naiiyak ako. Ba't ganun? Ano ang kanilang kwento My mom was diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. at bakit sila naging swerte para mapili ni Kuya? At ngayong Lunes sa Kapamilya Gold, mas kilalanin ng #boys McCoy at Nico. Ang inspiration ko talaga yung mga salita ng nanay ko. Padalas po kami mag-away kasi bakit daw po tinatago ko sila. Lalo na po yung anak ko. Nagiging po ako eh. BBB Vietnam. Mga kwento ng celebrity housemates simula ngayong Lunes 5 p.m. Matapos maipanalo ang kanilang Big to Big Cast, ay napagtagumpayan na nga ng housemates ang 2 sa 7 lucky cast ni Kuya. Magtuloy-tuloy na nga kaya ang kanilang swerte at maging lucky charm din kaya sila para kay Tui at sa isang aspiring teen housemate. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Samantala, muling kinausap ni Kuya ang pinakabatang housemate at bunso ng lahat na si JK na nakita nating namuno sa kanilang cast. Bakit nga ba ganun na lamang ang pag-ako niya ng responsibilidad sa kabila ng kanyang murang edad? At anong saloobin ang binuksan niya kay Kuya? Narito, panoorin natin lahat. Sa kanilang kwentuhan na pag-usapan nila ni Kuya at JK ang tungkol sa kanyang mga magulang na minsan na niyang naikwento sa loob ng bahay. Father's a fireman. He left us when my mom got pregnant. Then mom died before I joined the Boy Scouts. Oh, wow. Sad story, huh? Yeah. Yung nanay ko, nagkaroon po siya ng sarili niyang pamilya. Binigay po ako ni mami, kina lola and papa. Sila na ako nagpalaki sa akin. Yung nanay ko naman nag-aasikaso po ng school ko, so hindi ko po naiisip ang pabaya po siyang ina. Talagang andun lang po yung, selos. Kasi mas nagsispend po siya ng time sa pamilya niya kaysa sa akin. Nagtiwasa mo kami ni mami nung nagkasakit na po siya. Malaking pagsisisi rin ako yung kuya.